Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at bumabalik na naman itong si Trillanes mga kababayan po natin. At alam nyo ba na ang kanyang inaakusahan ngayon na umano'y gumawa ng planong destabilisasyon o ang pinuno ng planong destabilisasyon ay ang dalawang dating Pangulong Gloria at dating Pangulong Digong. Tingnan nyo ang taong ito mga kababayan po natin. Wala na nga ginawang matino para sa ating bansa. Ngayon, inaakusahan niya pa yung mga dating pangulo na kung saan ay or gumawa ng kabutihan para sa ating bansa. At para sumikat, mga kababayan po natin, ay lumulutang ngayon itong si Trillanes sa ilang midstream media at nagpapa-interview. Ito po mga kababayan po natin, pakinggan natin ang kanyang mga akusasyon laban kay Pangulong Digong. Kaya ko maliwanag naman na merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder. No? By any means yan. Kasi if you're talking about Duterte and GMA has done it with President Erap. Tapos ito naman si Duterte, ito, talagang hindi to nakaranas ng buhay na wala sa poder. Kaya ano yan, parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus, tingnan mo, mga kababayan po natin, parang hindi niya mabanggit, parang hirap siya magsalita. Kasi halatang nagsisinungaling, at gumagawa lamang ng kanyang sariling kwento dito sa interview. Basahin niyo po ang kanyang mga galaw, mga kababayan. The fact na, siya, under threat siya ng ICC, case. So it's a matter of survival for him and physical freedom. Kaya, he has all the motives to do these things. So yun. May motive, meron silang resources, tapos meron din silang opportunity kasi sabi nga niya, as former president, he can talk to retired and active generals, which he is doing. No? Pero sa experience namin, sa nakikita ko ngayon, nasa agitation phase pa lang sila. No? Kung yung sa political component, nakakasana sila. Alam niyo mga kababayan po natin, alam niyo yung plano Hindi ba? Malay mo, sila pala. Hindi ba? Malay mo, sila pala ang may gawa ng plano. Kasi titingnan niyo mga kababayan po natin, elaborate niya kung paano ang proseso sa paggawa ng destabilization. So, iba talagang klaseng tao ito, Trillanes, mga kababayan po natin. Kailan sila gagalaw, nakikita nyo yung mga trolls, nag-agitate sila, naglalabas sila ng mga issues. Pero sa military component, I don't believe nandoon na sila sa organizing phase. No? Nag-a-attempt pa lang sila sigurong mag-recruit. Pero at this point, may influence ba sa mga active officers? Kasi ang sinasabi nila, karamihan naman daw involved mga retired. And once you're retired daw, malaki daw yung nawawala sa capability mo to stir up something like this. Ano ba yung naririnig-rinig mo? Well, that's true. No? That's true. Pero meron silang connection, mas malakas connection nila sa mga active na police. Oh, yes. Okay, active na police. And talagang, they continue to engage with them. Sa AFP, meron din, pailan-ilan, pero nandoon pa lang sa socialization. No? Nakakatawa lang itong Trillanes, na si Mayor Magalong na nga nagsasabi na sa kanilang grupo na mga retiradong pulis, walang kwentuhan o umuugong patungkol sa destabilization laban kay Pangulong Marcos. At malinaw na ang sabi ni General Browner ng AFP, ang may plano na gumagawa nito ay mga retiradong Armed Forces of the Philippines. So bakit sinasabi niyang nasa aktibo? 'Di ba? Doon sa tanong sa kanya ng reporter ay iba ang kanyang sagot. Ang tanong nga ang mga gumagawa ng plano ay mga retiradong mga sundalo. 'Di ba wala kang koneksyon itong si Pangulong Digong sa mga retirado at wala rin siyang pakialam dahil gusto niya matapos nga itong termino umano ni Pangulong Marcos at ang kagustuhan niya nga magtagumpay din itong si Pangulong Marcos. Although sa panahon ng pangampanya ay medyo against siya, hindi niya ito nagustuhan, pero sa ngayon ay suportado niya ito. At ang sinasabi niya nga, kailangan kasi kung may mga issue sa ating bansa, ay magsasalita rin bilang isang ordinaryong Pilipino, kagaya niya ngayon.
So hindi ibig sabihin na nagsasalita ka sa mga negatibong issue na nangyayari sa ating bansa ay isa ka ng opposition, di ba? So ibig sabihin pinupuna mo dahil mali at gusto niyang maitama. So ngayon itong kinokonek ni the dating Senator Trillanes na sinasabing si Pangulong Digong ang gumagawa ng ganitong plano. Pero malabo nga eh. Malay natin sila, di ba, mga kababayan po natin. Tapos tinatawag niya ngayong trolls ang mga tao nagsasalita at nagpapahayag ng suporta kay Pangulong Digong. Sinong trolls? Tingnan niyo po yung trolls yan. Mga lehitimong vlogger yan at mga taga-suporta ni Pangulong Digong ang nagsasalita. Walang trolls dyan. Yung closeness nila, yung network nila, is ano doon level. Kasi iba yung pag ni-recruit mo na, pag nagkaroon na ng leveling, you're basically committing a crime. And ito si Duterte, ano yan bukod sa duwag, sa wais siya, no? He will let other people... Duwag daw mga kababayan po natin. Hinahamon ka nga ni Pangulong Digong, napupunta ka na nga Davao kung talagang matapang ka. Gisingin mo daw siya anytime. Tapos ang kanyang lagi na lang sinasabi mga kababayan po natin, ang ICC. O ano pa yung sinasabing ICC mo na hindi gumagana ang justice system sa ating bansa? Ayan sila de Lima nakalaya na. So paano mo hindi nasabi yung justice system ay hindi gumagana sa ating bansa? Gumagana. Kasi ang may kasong mga sangkot sa illegal na droga ay nakalaya. Paano masabing kailangan pa yung ICC sa ating bansa? So ngayon hindi na kailangan yung ICC kasi napatunayan na ating justice system ay 100% gumagana dahil napalaya na nga itong si De Lima, di ba? Congratulations, hindi siya nabulok sa kulungan at nakalaya, mga kababayan natin. Do that kasi pagka siya na yung nag-recruit, alam niyang may prima facie case na against him. So, magle-layering yan. Ang hirap kasi pag layering, tatanungin nila, saan ito? Sino to? Di ba? So, yun ang problema nila. And nakita namin dun sa mga active, no? Kaya hindi nagkiklik yung grupo nila Duterte is primarily dahil pro-China siya. No? So, deal breaker yun. Now, why are we doing this? Para kay, para sa China and Duterte. So, he may be overestimating his influence dun sa mga active na AFP. The one thing good about yung sabihin mo ng premature declaration ni Chief of Staff si General Browner is na-preempt. Alam mo, may chilling effect yan pag nagre-recruit ka tapos biglang nasunog na. Ang hirap gumalaw. So, ngayon... ganito kasi ang nangyari sa kanyang grupo na magdalo mga kababayan, yung kanilang ginawang pag-aaklas, di ba? Nasunog yun Kaya alam na alam niya ang mga pangyayari. So, mahirap kasi mga kababayan po natin na magsasalita ka na parang ang linis-linis, siya naman yung may iskandalo mga kababayan po natin. Siya pa nga yung may backdoor na nakikipag-meeting umano sa China. Tapos ngayon pinapasa niya dito kay Pangulong Digong ang pagiging pro-China umano ni Pangulong Digong. Si Pangulong Digong ay pro-Pilipinas. Nagiging close lang sila ng presidente ng China, ito si Xi Jinping, dahil gusto niya maging kaibigan ito dahil ayaw niya nga sa Amerika. Dahil tayo ay inuuto lang tayo ng Amerika, inuutos-utusan lang po tayo. Ang gusto niya ay maayos ang problema diyan sa West Philippines na hindi magkaroon ng sakitan, hindi magkaroon ng mainit na tensyon. Yan naman ang kanyang kagustuhan. So, walang masama sa pagiging magkaibigan sa China. Kasi ang issue dyan sa West Philippines matagal na ito mga kababayan po natin. Hindi pa Pangulo itong si dating Pangulong Digong ay nandyan na yan. Pinabayaan ni Pinoy, which is administration niya ni Trillanes mga kababayan po natin. So kung tutuusin sila dapat ang sisisihin kung bakit nag-escalate ang issue dyan sa West Philippines Sea. Si Pangulong Digong ay sinalo niya na lang at pilit niya itong sinasalba, nakikiusap sa China. So hindi naman ibig sabihin pag nakikiusap ka para sa iyong teritoryo, ay hindi ibig sabihin ay sinusuko mo na. Ayaw niya isuko, hindi kahit isang inch lang ng ating teritoryo. Ngunit ayaw niya na magkagulo, lalo na mukhang gusto makialam ng dyan, Amerika. Pero sa ngayon, mukhang sila naman ay nakikialyansa sa China. So mahirap na magtiwala po tayo sa mga mga kababayan po natin. Kung makikita po natin na sila naman ay nakikipag-usap sa China.
So, mahirap makipag tiwala. Kaya dapat talaga tayong mga Pilipino, lalo na po yung mga nasa administrasyon po natin, hindi basta-basta magpadala sa mga solsol at idaan sa maayos na usapan. Kasi ang bottom line nito, ang kawawa ay ang mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan po natin. Kaya para sa inyong sariling komento, opinion, saloobin para sa isyong ito, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat, kababayan.